Sige po. Sa mga may Biblia, sa Juan, sa aklat po ng Juan, chapter 13, buksan po ninyo. John 13, magmula verse 4. Nakita na po ninyo? John 13. Babasahin ko po, magmula verse 4. Sundan po ninyo. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko ay hindi mo pa naunawaan ngayon. Ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Basahin po natin yung verse 10. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa. Sapagkat malinis ng lubos, kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Isang verse pa sa verse 15, basahin po natin. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Okay, hanggang dito po. Pamilyar po kayo sa kwento? Si Jesus, hinugasan yung paa ng mga alagad. Sa katunayan, bago po mangyari ito, kinabukasan, mamamatay na si Jesus. Nagkaroon ng hapunan kasama ang kanyang mga alagad. Pagkatapos nila maghapunan, ito na po yung eksena. Si Jesus nagbihis, naglagay ng tuwalya, kumuha ng tubig, hinugasan yung mga paa ng mga alagad. Kung iisipin po natin, ito po ay kamangha-manghang pangyayari. Alam niyo po kung bakit? Sino ba si Jesus? Si Jesus po ay Diyos mismo. Sa unang Juan, chapter 5, verse 20, itong si Jesus, ito ang tunay na Diyos. Ibig sabihin, yung Diyos na nagkatawang tao, ano pong ginawa niya? Ginawa yung trabaho ng alipin. Hinugasan yung mga paa ng kanyang mga alagad. Ibinaba ni Jesus yung kanyang sarili. Isipin niyo po, halimbawa, nagsimba ngayon dito si Presidente Duterte. Nandyan, nakaupo. Pagkatapos mag-sermon, anong ginawa niya? Naglinis ng CR, nagmap. Pagkatapos, nilinis yung buong building, nagtabas ng damo, naghakot ng mga basura. Ano pong iisipin ninyo? Kakaiba po iyon. Bakit? Si Duterte, mataas na tao sa Pilipinas. Pero ibinaba niya yung sarili niya, ginawa niya yung may hirap na trabaho. Ganun po yung ginawa ni Jesus. Kahit siya ay Diyos, makapangyarihang Diyos, ibinaba niya yung sarili niya hanggang sa pagiging alipin. Ngayong araw, kukuha po tayo ng mahalagang paksa mula po sa kwento na ito. Sa katunayan, ano po ba yung layunin ng ating buhay? Yung mga tao sa labas, yung mga hindi ligtas, hindi nila alam ano yung layunin ng buhay nila. Pero sa mga tunay na born-again Christian, maliwanag po sa atin, ang buhay natin, dapat gayahin yung naging pamumuhay ni Jesus. Kaya nga sa verse 15, basahin po natin ulit. 1, 2, 3. Upang gawin din ninyo
ayon sa ginawa ko sa inyo. Sa katunayan, si Apostol Pablo, sa unang Korinto, chapter 11, ano po yung sinabi niya? Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Pag binasa niyo yung buhay ni Pablo, pinipilit po niyang gayahin si Jesus. Paano naman si Esteban? Si Esteban nangaral ng gospel, pinagbababato hanggang kamatayan. Pero bago siya mamatay, siya po nananalangin. Pag tinignan niyo yung panalangin ni Esteban, ginaya po niya yung panalangin ni Jesus nung si Jesus ay nasa krus. Ibig sabihin, maging si Esteban, ginagaya po niya si Jesus. Dahil yan po yung layunin ng Christian life natin. Yung gayahin yung mga bagay na ginawa ni Jesus nang siya po ay nabubuhay pa. Si Jesus, ano po yung layunin ng buhay niya? Bakit siya pumarito? Para mamatay sa ating mga kasalanan. Tama po? Pero isipin ninyo, bakit kinailangan ng mahigit 33 years si Jesus dito sa lupa? Kung yun lang yung layunin niya. Sa katunayan, pag silang ni Jesus, pwede na po siyang mamatay para sa ating mga kasalanan. Pwede na niya kunin yung kasalanan ng buong sanlibutan. Kahit siya'y sanggol pa lang, kahit bata, kahit binata. Pero bakit inabot pa siya ng 33 years? Katulad po ng sinabi sa talata, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa. Ibig sabihin, yung buong buhay ni Jesus, magmula kapanganakan hanggang kamatayan, ito po ay halimbawa para sa atin. Para saan? Para gayahin natin kung ano yung naging pamumuhay ni Jesus. Nakukuha po ninyo? Ito pong John chapter 13, halimbawa din po ito na itinuro ni Jesus para gayahin natin. Ngayon, paano natin gagayahin si Jesus? Kailangan malaman po natin yung naging buhay niya. Saang mga aklat po makikita yung buhay ni Jesus? Alam po ninyo kung saan? Saan sa Bible? Sa aklat ng Gospel. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pag binasa niyo po yung mga aklat na yan, nandyan po yung buhay ni Jesus. Kung gusto niyo gayahin si Jesus, basahin niyo po yung aklat na yon. Makikita po natin, si Jesus palaging nananalangin. Bumabangon ng maaga, nakikipag-fellowship sa Diyos. Isipin ninyo, si Jesus, Diyos mismo, pero bakit nananalangin siya sa Diyos? Hindi niya po kailangang manalangin. Pero siya po ay nanalangin dahil gusto niyang ituro sa atin na yung mga taong ligtas, dapat mayroong panahon makipag-fellowship sa Diyos. May panahon para manalangin. Bakit si Jesus pumupunta kung saan-saang bayan? Parot parito, nangangaral ng gospel. Alam niyo po, kahit nakaupo lang si Jesus, kaya niya iligtas lahat ng tao. Pero bakit nagpapakapagod siya, humayo kung saan-saan? Tinuturuan po tayo ni Jesus. Yung mga ligtas, humayo kayo sa sanlibutan. Ipangaral ninyo ang magandang balita. Ang mga iniligtas ni Jesus, hindi po kailangan nakaupo lang. Kailangan po nating mangaral dahil pinakitaan tayo ni Jesus ng halimbawa. Basahin po natin ulit. Lagay niyo ng palatandaan. John 13, verse 3 at 4. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Ito na po yung eksena na inihanda na ni Jesus yung gagamitin niya para maghugas ng mga paa. Isipin niyo po yung lupain ng Kanaan. Noon, yan po ay disyerto. Maalikabok. Noon po, wala namang sapatos. Nakasandalyas lang sila. Hindi rin sila nakamedyas. Pag sobrang init, ang daming alikabok. Pag maulan, maputik. Yung kalsada, nung panahon nila, sementado na po ba? Wala pang semento. Hindi pa sementado ang mga daan. Ibig sabihin, kapag ang isang tao lumabas ng bahay niya, pagbalik niya, sobrang dumi na ng paa. Maaring nung panahon na ito, yung paa ng mga alagad, napakarumi.
Alam niyo po sa Israel, halimbawa, meron akong alipin sa bahay. Pag alis ko, yung alipin, ang ginagawa niya, inihahanda na niya yung tubig, yung planggana. Para pag bumalik ako, huhugasan niya yung paa ng amo. Ganun po ang trabaho ng mga alipin. Sa madaling salita, si Jesus, siya po ay naging alipin ng mga alagad. Si Judas Iscariote, ilang pilak po ibinenta si Jesus? Natatandaan po ninyo? Ilang piraso? 3 po. 30. Alam niyo po ibig sabihin ng 30? Nung panahon ni Jesus, pag bibili ka ng alipin, ang ibabayad mo 30 pirasong pilak. Sa madaling salita, si Judas, ibinenta niya si Jesus sa halaga ng alipin. Pagkatapos dito, ginawa ni Jesus yung trabaho ng alipin. Ano po yung sabi ni Jesus sa Marcos chapter 10? Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Sa katunayan, si Jesus pumarito para maglingkod. Kaya ginawa niya yung trabaho ng alipin. Ibig sabihin, ibinaba ni Jesus yung sarili niya sa harapan ng mga alagad. Para saan? Para gayahin nila. Sa katunayan, itong bagay na ito, halimbawa po ni Jesus para sa atin. Huwag tayong magmataas. Ibaba natin yung sarili natin. Paglingkuran natin ang isa't isa. Yan po yung gustong ituro ni Jesus. Ngayon, punta po tayo sa Gawa, chapter 1. Gawa, chapter 1, verse 1. Basahin po natin. Gawa, chapter 1, verse 1. O Teopilo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula. Sino po nagsulat ng aklat ng Gawa? Si Lucas. Ano po ang trabaho ni Lucas? Alam niyo? Siya po ay doktor, manggagamot. Yung mga doktor, matatalino o hindi? Matatalino ang doktor. Pag binasa niyo po yung sinulat niya, yung Gawa, napakadetalyado. Tingnan po ninyo. Sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro. Ano po yung unang aklat na isinulat ni Lucas? Ebanghelyo ayon kay Lucas. Sabi niya, yung una kong aklat na ginawa, yung Lucas, detalyado kong inilagay yung ginawa at itinuro ni Jesus. Sa katunayan, yung Lucas, yan po, napakadetalyado. Pag binasa ninyo, sa umpisa pa lang, sa talaan ng salinlahi, pagkapanganak ni Jesus, binalikan ni Lucas yung talaan ng lahi hanggang kay Adan. Napakahirap po yun. Paano nagawa ni Lucas? Dahil siya po ay matalino. Isa pa, siya po ay, ang mga nagsulat ng Biblia, pospos din ng Espiritu Santo. Pag tinignan ninyo, ano po yung nauna? Ginawa o itinuro? Tignan po ninyo sa verse 1. Ano po yung nauna? Ginawa o itinuro? Nauna po ang ginawa. Si Jesus, magaling po siyang teacher. Pero yung mga itinuturo niya, bago niya ituro, ginagawa po muna ni Jesus. Bakit? Tayo po, binigyan ni Jesus ng halimbawa. Pagbabasahin niyo po yung Biblia, maging maingat po kayo. Mahalaga po yung pagkakasunod-sunod. Dito, una yung ginawa, pagkatapos itinuro. Halimbawa, tungkol sa kaligtasan, ano pong mauuna? Magsisi o manampalataya? Maunang magsisi. Kayo magsisi at manampalataya. Kung walang pagsisisi, wala pong maliligtas. Ano yung huling habilin ni Jesus? Humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang magandang balita. Pagkatapos, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu. Ang unang utos, ipangaral ang gospel. Pagkatapos, bautismuhan. Kung kayo po ay naligtas na, kailangan po nating magpabautismo. Okay? Yun po yung pagkakasunod-sunod. Pero dito, makikita po natin, si Jesus,
ginawa niya muna yung mga bagay na gusto niyang ituro sa atin. Bakit? Dahil kailangan nating gayahin upang gawin din ninyo. Yan po yung layunin ng ating Christian life. Sa panahon po natin ngayon, ang daming magaling magsalita. Pero hindi naman po ginagawa. Halimbawa yung mga politiko. Pag kampanya, ang gaganda ng sinasabi. Pag pinakinggan mo, parang meron tayong magandang kinabukasan pag nanalo siya. Pero kapag nakaupo na, ginagawa po ba lahat ng sinabi niya? Hindi nila ginagawa. Ganyan po yung mga tao. Yung mga sinasabi natin, kadalasan hindi natin ginagawa. Pero si Jesus, ginawa po niya lahat ng gusto niyang ituro sa atin. Tingnan niyo po balik tayo kay John 13, sa verse 1. Ito po yung isa sa mga ginawa niya. Verse 1. Tingnan niyo po sa bandang dulo. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Ipinakita po ni Jesus kung paano magmahal. Paano ba magmahal? Sabi hanggang sa katapusan. Isipin niyo po, ang tinutukoy dito yung mga alagad. Lahat ba ng alagad tapat kay Jesus? Hindi po, merong isa na taksil, si Judas. Pero si Jesus, hanggang sa katapusan, inibig din niya si Judas. Kung paano hinugasan ni Jesus yung paa ng alagad, hinugasan din niya yung paa ni Judas. Kung paano minahal ni Jesus yung mga alagad, minahal din niya si Judas. Bakit? Ang tunay pong pagmamahal, hanggang sa katapusan. Yan po yung ipinakita ni Jesus sa atin. Isa pa, sa lahat ng tao, walang dapat piliin. Sa palagay ninyo, si Jesus, alam ba niya na ipagkakanulo siya ni Judas? Alam niya o hindi? Alam niya. Pero sabi dito, minahal ni Jesus hanggang sa huli. Isipin po ninyo, ano po yung mas masakit? Naghihiwa ka ng karne. Yung biglaan kang nahiwa o yung alam mong may hiwa ka? Alin po yung mas masakit doon? Yung alam mo, kasi expect mo na. Tama po? Si Jesus, alam niya pagtataksilan siya ni Judas. Alam niya masasaktan siya. Pero ipinakita niya ang pagmamahal hanggang sa katapusan. Halimbawa po tayo, binigyan kayo ng chance, makalipas ang 1 linggo, alam niyo yung mangyayari. Kaya lang, nung nakita niyo yung mangyayari, merong isang brother na gagawan kayo ng masama. Tapos bumalik kayo ngayong araw. E di alam mo na, next week, gagawan ka ng masama ng tao na ito. Kaya niyo po siyang ibigin? Gagawan niyo pa siya ng kabutihan? O hindi na? Ba't di kayo makasagot? Ang hirap po, di ba? Bakit? Pag ginawan ko ng kabutihan to, tatry do rin naman ako nito next week. Ganyan po si Jesus. Alam niya si Judas, sa hinaharap, pagtataksilan siya. Pero yung pag-ibig niya kay Judas, walang pagkakaiba sa pag-ibig sa ibang mga alagad. Yan po ang tunay na pag-ibig. Yan po yung dapat nating gayahin sa Christian life natin. Yung layunin ng buhay, maliwanag na po sa inyo. Yung gayahin yung naging buhay ni Jesus. Sa katunayan, bakit may mga Kristiyano na natitisod, nadadapa, lumalayo sa church? Alam niyo po kung ano ang dahilan? Alam po ninyo? Ang pinakang dahilan, hindi po niya ginagawa yung mga natututunan niya. Marami tayong natututunan. Kaya lang, hindi natin ginagawa. Halimbawa, merong isang tao, ang laki ng ulo. Malaki, ulo niya. Kaya lang yung katawan ang liit. Pag naglakad po siya, matutumba siya, hindi. Matutumba siya. Ang laki kasi ng ulo. Yung mga Kristiyano, karamihan po ay ganon. Ang lalaki na ng ulo natin. Bakit? Ang dami nating natutunan. Ang problema, hindi natin isinasabuhay. Kaya nga sa paglakad natin sa Christian life,
madali tayong natitisod ng iba. Kaya tayo agad lumalayo. Bakit? Hindi natin sinusubukang isabuhay yung mga natututunan natin. Nag-counseling po ako ng isang sister. Sabi niya sa akin, papa-counseling po ako, pastor. Pagkatapos, inumpisahan agad, pastor, yung ganitong brother, inaasar ako. Naiinis na ako sa kanya. Hinahamak niya ako. Naiintindihan ko po siya, masakit kapag tayo ay hinahamak. Pero sabi ko lang sa kanya, ano ba yung mga natututunan natin kay Jesus? Unang-una, yung magpatawad. Sabi niya, alam ko po yun, natutunan ko yun, magpatawad. Pero yung brother na yun, hindi ko kayang patawarin. Natutunan niya. Pero sabi niya, pero hindi ko kayang patawarin. Ibig sabihin, ayaw niyang isabuhay. Tingnan po natin sa Pilipos, chapter 4. Pilipos, chapter 4. Sa verse 9. Pilipos, chapter 4, verse 9. Basahin natin, sabay-sabay. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Ano daw po? Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Gawin daw ninyo. Alin? Yung natutunan, yung tinanggap, yung nakita. Sa katunayan, lahat ng natututunan natin, walang halaga kung hindi po natin ito gagawin. Kaya nga, nagbibilin ng mahigpit si Pablo, lahat ng natutunan nyo, gawin ninyo. Huwag lang nasa isip. Gawin ninyo. Dalawang salita, pero napakahalaga para sa atin. Balik po tayo sa John, chapter 13. Ang unang aral po dito, pinakitaan tayo ni Jesus ng halimbawa para gayahin po natin sa Christian life natin. Yung buong buhay niya, yun po yung dapat na gayahin natin sa pamumuhay bilang anak ng Diyos. Okay? Pangalawa, basahin natin yung 6 hanggang 8. Basahin niyo po. 1, 2, 3. Ang sabi ni Jesus kay Pedro, ang ginagawa ko, hindi mo pa naunawaan ngayon. Sabi ni Pedro, hugasan mo yung paa ko? Hindi pwede. Pero sagot ni Jesus, yung ginagawa ko, hindi mo pa naiintindihan. Bakit? Hindi pa po ligtas si Pedro. Pero nung maligtas siya, naalala niya yung ginawa ni Jesus sa John chapter 13. Dapat pala magpakababa. Dapat pala paglingkuran ng bawat isa. Yung mga tunay na ligtas, naunawaan po nila yung mga aral na itinuturo ni Jesus. Pero yung mga unsaved, yung mga hindi pa ligtas, hindi pa nila ito maintindihan. Kaya nga sabi dito, ang ginagawa ko, hindi mo pa naiintindihan. Isipin po ninyo, hinugasan ni Jesus yung paa ng mga alagad. Para saan po yun? Habang tayo po ay nabubuhay, tayo po ay nadudumihan pa. Naaalikabukan pa. Sa katunayan, sa Christian life natin, mabilis po tayong nadudumihan. Alam niyo po kung ano yung nakakapagparumi sa atin? Unang-una yung kasalanan. Pangalawa, yung mga bagay sa sanlibutan. Yung TV, cellphone, internet. Kung tayo nakababad sa mga yan, unti-unti nadudumihan po yung Christian life natin. Kaya nga anong dapat gawin? Tinuruan tayo ni Jesus, hugasan mo yung paa mo. Meron pong tatlong yugto ng kaligtasan. Sa Bible, pag binasa po ninyo, ang daming kaligtasan. Pero magkakaiba po ang tinutukoy doon. Kaya nga dapat, maging maingat po kayo sa pagbabasa. Okay?
Ang unang kaligtasan sa Biblia, kaligtasan ng ating espiritu. Ito po tinatawag na justification, pag-aaring ganap. Kailan po ito nangyayari? Kapag tayo po ay sumampalataya. Nang si Jesus mamatay sa krus, binayaran lahat ng kasalanan natin. Nang tayo maniwala, tayo po ay naligtas, spiritual. Naintindihan po ninyo? Yan po yung justification, pag-aaring ganap. Yung pangalawang kaligtasan sa Biblia, kaligtasan po ng ating ugali. Kaligtasan ng pag-uugali natin. Kaligtasan ng buhay. Nabayaran na ni Jesus lahat ng kasalanan natin. Pero nabubuhay pa rin po tayo sa mundong ito. Araw-araw, nadudumihan tayo. Dapat maghugas. Ito pong kaligtasan ng pag-uugali, tinatawag na sanctification, pagpapabanal. Okay? Paano magiging banal? Kailangan po ng pagsunod, obedience. Kung tayo, susundin natin yung mga natututunan natin, dito sa church, magiging banal po ang ating pamumuhay. Naintindihan po ninyo? Wala po itong kaugnayan sa kaligtasan ng Espiritu. Ito minsan lang, pag sumampalataya ka, ligtas ka. Pero yung buhay mo, kailangan tuloy-tuloy na pagsunod sa Diyos. Yung pangatlong kaligtasan, ito po yung kaligtasan ng ating katawan. Kailan po ito mangyayari? Pagdating po ng rapture. Ito pong katawan natin, ito po ay makasalanang katawan. Pag dumating si Jesus, kukunin yung mga ligtas. Pero hindi tayo papasok sa langit, gamit po itong katawan na ito. Babaguhin po ito ng Diyos. Kaya nga ito, kusang mangyayari. Ito, isang beses na nangyari nang sumampalataya ka. Pero yung kaligtasan ng buhay, ng pag-uugali, ito po ay tuloy-tuloy. Kailangan mong sumunod sa mga natututunan mo. Yung John chapter 13, ito po yung tinutukoy. Nakuha po ninyo? Ang matuwid, mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano naman dito? Kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. Kailangan nating sumunod. Basahin niyo po ulit yung verse 8. Verse 8, John 13, 8. 1, 2, 3. Ano po yung sabi ni Pedro? Hindi mo hugasan ang aking mga paa, kailanman. Bakit po kaya? Ba't ayaw niya? Alam niyo po yung tingin niya kay Jesus? Si Jesus po ay Diyos, Panginoon. Kinikilala ni Pedro si Jesus bilang Panginoon. Panginoon, huhugasan mo yung paa ko? Hindi pwede. Pero anong sagot ni Jesus? Kung hindi kita huhugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Alam niyo po, nang marinig ni Pedro, hindi ako magkakaroon ng bahagi sa iyo. Ano po yung naging sagot niya? Basahin po natin sa verse 9. 1, 2, 3. Natakot po si Pedro. Sabi niya, hindi ako magkakaroon ng bahagi sa iyo. Kung ganun, wag lang yung paa ko yung hugasan mo. Kamay, ulo, paliguan mo ako. Para may bahagi ako sa iyo. Sa katunayan, ganyan po dapat ang mga Kristiyano. Ano po bang trabaho ni Pedro? Mangingisda. Yung mga mangingisda, malalakas ang katawan, aktibo. Pagkatapos, ang gusto nila, palagi makahuli ng maraming isda. Gahaman. Ang mga Kristiyano dapat gahaman. Kanino? Kay Jesus. Panginoon, wag mo lang akong hayaang magbasa ng 3 chapter. Bigyan mo ako ng lakas, magbasa ako ng maraming chapter. Panginoon, gusto kong manalangin. Gusto kong manalangin ng manalangin buong maghapon. Panginoon, turuan mo ako ng inyong aral. Turuan mo pa ako ng turuan. Ganyan po si Pedro. Panginoon, wag lang pa ako. Kamay, ulo, paliguan mo ako.
Yung mga Kristiyano, dapat nagnanais ng maraming bagay patungkol po kay Hesukristo. Okay? Naintindihan ninyo? Sa katunayan, simpleng tao lang po si Pedro. Ang gusto niya, palagi siyang malapit kay Jesus. Ayaw po niyang mahiwalay kay Jesus. Nung madaling araw, nung hinuli si Jesus, ano po yung ginawa niya? Nung nakita niya, hinuhuli na si Jesus, nagalit si Pedro. Kukunin niyo sa akin si Jesus, binunot niya yung tabak niya, tinaga yung kawal. Bakit? Ayaw po ni Pedro malayo kay Jesus. Kahit hinuli si Jesus, sumusunod po si Pedro sa malayo. Kailangan meron po tayong ganong ugali na nagnanais palaging napakalapit kay Jesus. Sa verse 10, sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Ang napaliguan na. Okay, pag napaliguan na daw, hindi na kailangang maligo. Saan po tumutukoy ito? Sa kaligtasan. Yung una, Espiritu. Kapag naligtas ka na, sumampalataya ka kay Jesus, hindi mo na kailangang maligtas pa. Ang kaligtasan, isang beses lang nangyayari. Kaligtasan ng Espiritu. Naintindihan po ninyo? Kaya nga ang sagot ni Jesus, ang napaliguan na, hindi na kailangang paliguan pa. Paano po ba napapaliguan ang isang tao? Ano pong paraan? Kailangan ng pananampalataya. Sa Bible Seminar, ipinapangaral natin, si Jesus namatay para sa lahat ng ating kasalanan. Past, present, future. Bayad na lahat ng kasalanan. Anong kailangan? Kailangan maniwala, sumampalataya. Sa sandaling maniwala, doon sa ginawa ni Jesus na pagbabayad sa atin, paghuhugas sa atin, tayo po ay pinaliguan na. Pinaliguan na ng dugo ni Jesus. Sa Isaiah chapter 1, buksan po natin, Isaiah. Isaiah chapter 1, verse 18. Isaiah chapter 1, verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yung ating mga kasalanan, tulad ng matingkad na pula. Sa mata ng Diyos, kitang-kita niya yung kasalanan natin. Pero ano pong ginawa ni Jesus? Pinaliguan tayo ng dugo ni Jesus. Yung nakikitang kasalanan sa atin, tinakpan po ng dugo ni Jesus. Ngayon, ano ng kulay sa mata ng Diyos? Magiging mapuputi na parang niebe, snow. Sa buong mundo, ang pinakamaputing bagay, yan po ay snow. Sa madaling salita, sa mata ng Diyos, hindi na po tayo marumi. Tayo po ay banal na, maputi na. Yan po yung pagpapaligo sa atin. Hindi pa po ako nakakita ng snow. Pero maaari yung ilan sa inyo nakakita na. Sa TV, kapag umuulan ng snow, ano po yung nangyayari? Tinatakpan ng snow lahat ng bagay. Tama po ba? Ganon din po sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, tinakpan na lahat ng dugo ni Jesus yung kasalanan. Ang nakikita na lang ng Diyos, kulay puti, wala ng kadiliman. Ngayon, sino mang sumampalataya doon, siya po ay napaliguan na. Kapag tayo po naliligo, pagkatapos maligo, ano po yung ginagawa? Nagbibihis. Tama po? Sa katunayan, pagkatapos tayong paliguan, binihisan tayo ng Diyos. Tingnan po ninyo sa Isaiah 61. Isaiah 61. Sa verse 10.
verse 10, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Tayo daw po magagalak. Bakit? Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Yung mga taong sumampalataya, nagagalak po sila. Bakit? Binihisan tayo ng Diyos ng mga damit ng kaligtasan. Pinaliguan, pagkatapos binihisan. Yung napaliguan na, hindi na kailangang maligo uli. Naintindihan po ninyo? Sa Tito chapter 3, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. Kayo'y winisikang malinis sa Hebreo chapter 10. Kaya nga yung mga tunay na naligtas, tayo po ay napaliguan na. Sa 12 alagad, meron pong hindi naligtas. Si Judas Iscariote. Siya lang po yung hindi napaliguan. Siya lang yung hindi nalinisan ng Diyos. Isipin niyo po, nang si Jesus ay mamatay doon sa krus, binayaran din ba niya yung kasalanan ni Judas? Binayaran din ni Jesus. Si Judas, nakagawa ng kasalanan, ibinenta si Jesus. Pero anong pagkakaiba niya kay Pedro? Si Pedro, malaking kasalanan din yung nagawa niya. Ipinagkaila si Jesus ng 3 beses. Parehas nagkasala. Pero bakit si Pedro naging dakilang alagad? Si Judas, namatay, nagpakamatay, napunta sa impyerno. Isa lang po ang dahilan. Si Pedro, nakita po niya yung kamatayan ni Jesus sa krus. Naunawaan niya, maging yung kasalanan niyang malaki, napatawad ni Jesus. Pero si Judas, hindi po niya nakita. Isipin ninyo, kung si Judas, hindi siya nagpakamatay, sa palagay ko po, mas dakila siyang apostol kaysa kay Pedro. Bakit? Kung makikita niya si Jesus nasa cross, maunawaan din niya. Yung malaking kasalanan ko, yung pagkakanulo ko kay Jesus, binayaran din ni Jesus. Pinatawad. Ngayon, may katapangan siyang mga ngaral sa mga maraming Israelita. Ako ang buhay na patotoo ng pag-ibig ng Diyos. Ibinenta ko si Jesus. Ako yung pumatay. Pero pinatawad din ako ni Jesus. Sa katunayan, yung malaking pagkakataon na yon, nawala kay Judas. Bakit? Hindi po niya hinintay na mamatay si Jesus. Pinatawad din po siya ni Jesus. Kaya lang, hindi niya naunawaan, kaya siya po ay hindi napaliguan. Ano po ang napaliguan na? Hebreo 9, verse 12. Tingnan natin. Lagi po itong binabanggit kapag mayroon tayong Bible seminar. Hebreo 9, verse 12. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, dugo po ni Jesus, pumasok minsan magpakailanman. Isang beses lang siyang namatay, dumanak yung dugo niya, tinitiyak, walang hanggang katubusan. Sino mang maniwala doon, siya po ay napaliguan na. Balik po tayo sa John 13. John 13, verse 14. Basahin po ninyo uli. 1, 2, 3. Maghugas ng mga paa ng isa't isa. Okay. Ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano ba maghugas ng paa. Sa Christian life natin, tulad po ng binanggit ko kanina, araw-araw tayo po ay nadudumihan. Tama po? Araw-araw nagkakasala, nakakatisod, nakakagawa ng mali. Araw-araw, yung Christian life natin, naaalikabukan.
Pero sabi dito ni Jesus, kailangan nyo maghugas. Ngayon, paano maghugas? Sa katunayan, may 3 paraan para maghugas. Una, yan po ang fellowship. Pangalawa, yung confession, ipahayag ang kasalanan. Pangatlo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Yung 3 bagay na ito, dapat maging maliwanag po sa atin para makapaghugas tayo ng mga paa natin araw-araw. Okay? Unahin po natin sa fellowship. Mateo chapter 18. Mateo 18 sa verse 20. Basahin po ninyo ito. Verse 20. 1, 2, 3. Ano pong talata ito? Ito po ang fellowship. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. Kapag may mga ligtas, nagsasama-sama. 2, 3, parami, ano daw? Si Jesus nandun sa gitna. Isipin po ninyo, sino ba si Jesus? Sa John chapter 1, verse 9. Siya ang ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Si Jesus po ay liwanag. Sa unang Juan, chapter 1, verse 5, ang Diyos ay liwanag. At sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, nadudumihan tayo. Nagiging madilim ang Christian life natin. Pero kung tayo pumupunta sa mga fellowship, nandun po ang liwanag. Yung dilim sa buhay natin, kung lalapit tayo sa liwanag, yan po ay maglalaho. Naintindihan po ninyo? Kaya napakahalaga ng fellowship. Minsan, nagrereklamo yung iba. Bakit? Lagi may fellowship. Ba't palaging nagbibilog, nagtetestimony, nangihingi ng prayer request? May youth fellowship, may brothers fellowship, sisters, may outdoor fellowship, ang daming fellowship. Sa katunayan, yan po kasi yung paraan ng Diyos para hugasan tayo sa araw-araw na dumidikit sa atin. Sino po yung ayaw pumunta sa fellowship? Sa palagay ninyo? Sa palagay ko po, yung mga marurumi. Halimbawa, hindi ka naligo. Tapos may fellowship na. May bagong gising ka lang, may muta ka pa, may laway ka pa, ang dumi mo. Pupunta ka po sa fellowship o hindi? Sino po yung pupunta? Hindi kayo pupunta? Bakit? Kasi marumi. Tama po. Yung mga may kasalanan na itinatago o ginagawang kasalanan, ayaw po nilang dumalo sa fellowship. Bakit? Nakahayag po ang mga mali sa ating buhay sa fellowship. Pero sa katunayan, yun lang po yung paraan para tayo ay malinisan. Kahit meron tayong maling nagagawa sa ating buhay, kailangan tayong dumalo sa fellowship. Alam niyo po kung bakit? Sa fellowship, nililinis natin yung isa't isa. Halimbawa, magpapatotoo ako. Minsan, ang patotoo natin, yung mga mali na ginagawa natin. Tama po? Minsan, pag nagbabasa ako ng testimony sa group chat, ang testimony, yung mga mali sa buhay nila. Pagkatapos, ibahagi yung mga mali, ano pong ginagawa? Yung mga kapatid na nakarinig, ipinapanalangin siya. Sa pamamagitan ng fellowship, nalilinis po yung isang kapatid. Meron pong, ito po tunay na nangyari. Merong naligtas, isang brother. Bago siya maligtas, lasinggero po siya. Lakas magbisyo. Naninigarilyo, nagsusugal. Kaya lang, nung maligtas siya, hindi po niya naalis yung bisyo niya, yung pag-iinom. Palagi pa rin nag-iinom. Ngayon, dahil ligtas na siya, meron na tayong Holy Spirit, nakukonsensya na tayo sa kasalanan na ginagawa natin. Ang ginawa niya, dumalo siya sa church, umattend ng fellowship. Narinig niya yung mga brother, sister, ang patotoo yung mga kasalanan sa buhay nila. Ngayon, nung siya na, nagdadalawang isip siya, sasabihin ko ba, nagiinom ako, nakakahiya. Pero, binanggit po niya. Sabi niya, naligtas ako nung nakaraan.
Pero kahit naligtas na ako, patuloy pa rin ako sa kasalanan. Nagiinom pa rin ako, naninigarilyo, nagsusugal. Pero gusto ko nang maalis ang kasalanan na ito sa aking buhay. Ipanalangin niyo ako. Alam niyo po, pagkatapos niyang ibahagi yung mga kasalanan niya, nakakuha siya ng lakas. Dapat itama ko na ito. Alam niyo po yung nangyari? Habang lumilipas yung mga araw, kapag nakikita siya ng brother o sister, isa lang po yung tanong sa kanya. Brother, naitigil mo na ba? Nagiinom ka pa? Ngayon, lilipat siya sa iba, makakasalubong ng iba. Ipinagpe-pray kita, naitigil mo na ba yung pag-iinom? Nang sandaling yun, naunawaan niya, yung mga kapatid, tinutulungan siya na magbago. Ipinapanalangin pala ako ng mga kapatid. Dapat itigil ko na ang kasalanan na ito. Yan po ang nagagawa ng fellowship sa atin. Nagpapasya tayo na mamuhay ng tama. Kaya dapat tayo po ay pumunta sa mga fellowship. Pagkatapos ng sermon, may fellowship. Minsan, kapag nakikita ko po sa baba, pagkatapos ng sermon, ang dami na agad nasa baba. Hindi nakikipellowship. Paano po ninyo malilinis yung Christian life ninyo? Umattend po kayo sa fellowship. Kahit hindi kayo magsalita kung nahihiya kayo, makinig lang po kayo. Mapapakinggan ninyo yung mga paghihirap, yung mga pinagdaraanan ng ibang kapatid. May isip ninyo, kailangan ko pala silang ipanalangin. Sa pamamagitan nun, nalilinis po natin ang isa't isa. Pag lagi tayo sa fellowship, nagliliwanag po ang Christian life natin. Okay? Tingnan po ninyo sa Exodo. Exodo 34. Buksan natin Exodo 34. Sa Exodo 34, tinawag ng Diyos si Moses. Moses, akyat ka dun sa bundok ng Sinai. Ibibigay ko sa iyo 10 utos. Ngayon, umakyat si Moses sa bundok ng Sinai. 40 araw, 40 gabi, siya po kausap niya ang Diyos. Pagbaba niya, bitbit na niya yung 10 utos. Kaya lang, hindi napansin ni Moses, yung mukha pala niya, nagliliwanag na. Natakot po yung mga Israelita sa kanya. Okay? Tignan po natin sa chapter 34, verse 29. Basahin po natin, sabay-sabay. Nang bumaba si Moses sa bundok ng Sinai, nadala ang 2 tapyas ng bato ng patotoo sa kamay niya. Habang bumababa siya sa bundok, ay hindi nalalaman ni Moses na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Isipin niyo po, 40 araw, 40 gabi, kausap ang Diyos. Ano yung naging resulta? Nagliwanag po yung mukha ni Moses. Kung tayo palaging pupunta sa fellowship, kung saan doon ang liwanag, ang Diyos, magiging maliwanag din po ang Christian life natin. Naiintindihan po ninyo? Mahirap po mabuhay mag-isa. Sa fellowship, magkakasama. Pero may mga Kristiyano, pinipiling mag-isa. Sa Biblia, delikado po ang nag-iisa. Kawikaan, chapter 18, verse 1, ang namumuhay na nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang may mabuting pasya. Kung tayo hindi pumupunta sa fellowship, napakadali tayong natutokso ni Satanas. Ang dali nating nilalait, hinahamak ang ibang kapatid. Kaya nga sa halip na mag-isa, ang kailangan natin gawin, sumama tayo sa fellowship. Okay, unang paraan para maghugas ng paa sa Christian life natin ay fellowship. Okay, pangalawa po, tingnan natin sa unang Juan. Unang Juan, chapter 1. Sa bandang dulo, unang Juan, chapter 1. Tingnan po ninyo sa verse 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung tayo'y nagsasabi, hindi na tayo nagkakasala, nagsisinungaling po tayo.
Araw-araw, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Okay? Kaya nga sa verse 9, ito yung dapat gawin. Basahin po ninyo sa verse 9. 1, 2, 3. Alam niyo po, napakasikat ng talata na ito. Kaya lang, maraming mga simbahan, mali po yung pagkakaunawa nila. Ginagamit po nila ito sa kaligtasan ng Espiritu. Sa katunayan, wala po itong kinalaman sa kaligtasan ng Espiritu. Ito po yung sa pangalawa, sa kaligtasan ng pag-uugali natin. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan. Ano daw siya ay tapat at banal na magpapatawad. Yung ibang mga simbahan, sinasabi nila, tingnan mo sa talata, kailangan ipahayag sa Diyos yung kasalanan. Patatawarin tayo. Mali po. Alam niyo po kung sino yung receiver? Kanino ba isinulat ang unang Juan? Sa mga ligtas na. Tingnan po ninyo sa chapter 2, verse 12. Basahin po natin sa verse 12. 1, 2, 3. Ito pong sulat para sa mga born-again Christian na. Mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko. Ito pong sulat ng Juan. Sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan. Ipinatawad, tapos na. Ibig sabihin, naunawaan na nilang bayad na yung kasalanan. Mga saved na. Yung mga ligtas na hindi na po kailangang ipahayag sa Diyos ang kasalanan para maligtas ang Espiritu. Dahil ligtas na tayo. Yung pagpapahayag ng kasalanan natin araw-araw para po sa kaligtasan ng ating ugali. Yung pangalawa, pagpapabanal. Kaya nga mga munting anak, ano yung payo? Ipahayag mo ang iyong mga kasalanan. Wala po itong kaugnayan sa mga hindi ligtas. Naintindihan po ninyo? Isipin niyo po ito. Halimbawa, nagnakaw ako, pumasok ako sa isang bahay. Nahuli ako ng pulis, ikinulong ako. Tapos, sinampahan na ako ng kaso. Dinala ako sa korte. Ngayon, pagdating sa korte, nagsorry ako sa judge. Sabi ko, Judge, inaamin ko po yung kasalanan. Patawarin niyo po ako. Palalayain ba ako ng judge? Hindi po. Hahatulan niya ako, guilty ka. Tapos ipapakulong ako. Makulong ka. 2 taon, 5 taon. Kahit ipahayag ko sa judge yung mga kasalanan ko, hindi po ako patatawarin. Hahatulan pa rin ako. Ngayon, kanino po umuubra yung pagpapahayag ng kasalanan? Sa mag-ama, tatay at anak. Halimbawa, yung tatay ko, may cellphone na iwan niya. Kaya lang nilaro ko, tapos nabasag. Ngayon, pagdating ng tatay ko, ano yung dapat kong gawin? Sabihin ko, ipahayag ko, Tatay, nasira ko yung cellphone niyo. Hindi ko po sinasadya, hindi ko na ulitin. Kung ganon, anong sasabihin ng tatay? Ayos lang, mag-ingat ka na sa susunod. Ibig sabihin, yung pagpapahayag ng kasalanan sa pagitan ng ama at ng anak. Nakuha po ninyo? Kaya nga itong unang Juan, ipahayag mo yung kasalanan mo sa Diyos. Bakit tatay mo na ang Diyos? Tapat at banal ang Diyos, lilinisin ka sa pang-araw-araw na kasalanan mo. Kaya nga araw-araw, kailangan humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hindi po para maligtas. Para yung fellowship natin, maibalik natin sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Yan po yung paraan ng paghuhugas ng kasalanan natin. Okay? Ipahayag natin yung kasalanan sa Diyos. Pero sabi ni Jesus sa John 13, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Yung bawat isa daw sa atin, maghugas din ng paa. Yung maduming paa natin, madali natin hinuhugasan sa Diyos, sinasabi sa Diyos. Pero yung paa ng iba, ang hirap nating hugasan. Ano po ibig sabihin? Yung ibang mga kapatid natin, minsan nakakagawa din ng mali sa atin. Pero kailangan hugasan, kailangan patawarin. Ikaw, pinatawad ka ng Diyos. Patawarin mo rin ang iyong kapatid. Bakit sinabi ni Jesus, hugasan niyo yung paa ng isa't isa? Dahil kahit ligtas na tayo, hindi pa tayo perpekto. Maaari tayong makasakit sa bawat isa.
Ngayon, pag may nagkasala sa atin, ang dapat natin gawin, patawarin sila. Yan po yung paraan ng paghuhugas. Patawarin niyo po yung kapatid niyo. Huwag niyo po itago yung galit. Hugasan po ninyo, maging yung paa ng kapatid. Si Pedro, nagtanong kay Jesus, Jesus, ilang ulit ko ba patatawarin ng aking kapatid? Ibig sabihin, ilang beses magkakasala yung kapatid na patatawarin ko siya. Ano yung sagot ni Jesus? Hanggang sa maka-70. 70 times 7. Ano pong sagot? Sino yung magaling sa math? 70 times 7. Ilan po? 490. Ang sagot ni Jesus, kapag naka 490 na. Ibig sabihin ba, bibilangan mo yung kapatid mo? Ikaw, sister, naka-10 ka na. 480 na lang. Brother, nakaka-50 ka na, ha? Konti na lang. Ganun po ba? Anong ibig sabihin ng maka-70? Walang hanggan. Bakit? Pinatawad din tayo ng Diyos walang hanggan. Yung kapatid natin, patawarin din natin, walang hanggan. Ano yung panalangin ni Jesus? Patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Okay? Basahin po natin Juan 13:17. John 13:17. Basahin niyo po. 1, 2, 3. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito. Ano yun? Yung paghuhugas ng kasalanan. Yung pagpapatawad sa iba. Mapalad kayo kung gagawin ninyo. Yan po yung bilin ni Jesus. Gawin ninyo para maging mapalad kayo. Sa katunayan, kung tayo po lumalapit sa Diyos, pinipilit hugasan yung pamumuhay natin, may pangako po ang Diyos. Yung magkaaway, pinagbabati ng Diyos. Kawikaan 26, verse 6, kapag ang mga lakad ng isang tao ay kasiyasiya sa Panginoon, kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya. Okay? Maging ang mga kaaway niya. Maging yung nagkasala sa atin, pinagkakasundo daw ng Diyos. Kaya nga kailangan po nating lumapit sa Kanya, maghugas ng kasalanan. Okay? Yung last po natin, isa pang paraan ng paghuhugas ng paa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Tingnan po natin sa Efeso, chapter 5. Efeso, chapter 5. Basahin po natin sa verse 26 hanggang 27. Basahin po natin lahat. Efeso chapter 5, 26 hanggang 27. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Sabi po dito, upang pakabanalin, upang linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ano daw pong gagamiting tubig? Panghugas? Yung salita ng Diyos. Alam niyo po, kapag tayo po lagi nakikinig ng sermon, sinasabi po sa atin ng Diyos yung mga bagay na mali sa buhay natin. Pag tayo nagbabasa ng Biblia, inihahayag ng Diyos yung mga dapat linisin sa atin. Kaya nga kapag nagbabasa tayo ng nagbabasa, unti-unti nililinis ng Diyos yung mga dumi sa Christian life natin. Kaya nga napakahalaga ng pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng sermon, pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, pagkakabisado. Yung salita ng Diyos, kung meron tayo sa ating puso, yan po yung lumilinis sa kasalanan natin. Naintindihan po ninyo? Kapag naliligo po tayo,
Okay lang po sa inyo isang tabong tubig, pangpaligo? Ilang balde po yung gusto ninyo pampaligo? Marami? Pag shower, ang tagal maligo, tama po? Pag balde, ayos lang, basta marami. Pero kung isang tabo lang maliligo ka, malilinis po tayo? Hindi. Kailangan po natin magbasa ng maraming salita ng Diyos. Magbabad tayo sa tubig. Pag naligo tayo ng matagal, ano pong pakiramdam natin? Presko na. Pag nagbabasa tayo ng matagal sa Biblia, nagiging presko po ang Christian life natin. Nasubukan nyo na pong hindi maligo ng 3 araw? Sino po yung nakasubok na? 3 days, walang ligo? Kulang pa? 5 days? Ano pong pakiramdam pagka mga 3 araw na hindi naliligo? Malagkit na, tama po. Mabaho na. Nasubukan nyo na pong hindi magbasa ng 3 araw? Ano na po kayang pakiramdam ng Christian life natin? Malagkit na rin. Dapat maging presko, maligo uli. Dapat magbasa ng Biblia, makinig ng sermon. Ang paglilinis, kailangan maraming tubig. Mas maraming tubig, mas malinis. Mas maraming salita ng Diyos, mas malinis po ang Christian life natin. Okay? Kaya nga, isabod ko po yung pinag-aralan natin. Yung John chapter 13, ito po ay halimbawa ni Jesus para sa atin. Para gayahin natin. Tayo dapat magpakababa. Gayahin natin yung buhay ni Jesus. Paglingkuran ang isa't isa. Hugasan ng mga paa ng isa't isa. Paano maghuhugas? Kailangan ng fellowship. Ano pa? Kailangan ipahayag sa Diyos yung mga kasalanan. Kailangan magpatawad ng kasalanan ng iba. At huli, kailangan po natin ng salita ng Diyos para mahugasan yung mga dumi sa Christian life natin. Tama po? Maghuhugas po kayo? Tayo po ay manalangin.